Panginoon. Amen. Amen. Ayan, isang mapagpalang linggo po sa ating lahat. Yes. Ayan, nasa second week na po tayo ng ating series. Second week of January. Pangalawang linggo pa lang ha, pero bakit parang ang tamlay-tamlay natin? Ganyan ba natin yung welcome? Ang presensya ng banal na Espiritu ngayong umaga? Siyempre hindi, di ba? Yes! Tayo po'y sumamba, umawit, magpasalamat sa ating Panginoon ngayong umaga. Nag-almusal na po ba ang bawat isa? Mga nag-almusal, kumalang pa! Hindi, wala pa. Alas 10 na yung service natin na. Dapat pick up lang sa ating energy tayo Isang service na lang tayo, ganyan pa tayo katamla. Hindi dapat ganyan. Simulan natin ang linggo na to na may lilig, na may galak
natin pansinin yung mga katabi natin, yung mga nakikita natin. Dahil yung mata natin pwedeng may makitang hindi maganda. May makitang hindi natin gusto. I-focus lang natin palagi ang puso natin, ang isip natin sa Panginoon. Hayaan natin na mag-usap siya sa ating mga buhay. Ganun po ba? Tuloy po tayong mahal sa Panginoon. Holy, we cry, holy, hallelujah, God is here. Come on, church. Holy, we cry, holy, hallelujah, God is here. We sing holy, Lord, holy, we cry, holy, hallelujah, God is here. You are holy, 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 we cry, holy, hallelujah, God is here. God is here, God is here, God is here, He is able, we know it. Did you see Jesus face to face? God is here, God is here, God is here, He is faithful, we know it. Did you see Jesus, oh, Jesus, Spirit, say, oh, we praise you, Patuloy pa tayo mga stars. Napakasarap magpuri sa Panginoon. Napakasarap na ginagawa mo yung pagpalampak mo, ginagawa mo yung pagsayaw mo, ginagawa mo yung pagtaas mo ng kamay. Hindi lang para mapansin ka ng katabi mo, hindi lang para mapansin ka ng mga tao, hindi. Ginagawa mo ito para sa Panginoon. Amen po ba? So right now, i-focus natin ang ating mga sarili, ang ating mga buhay sa Panginoon. Tarayin mo, sa sampung linggo, yung iba sa atin sa linggo lang nakakapagpuri sa Panginoon kasi hindi pa natin mabigay yung best natin. Think about that. Kaya ngayon ito, ibigay natin yung pinaka-the best natin na pag-uwi para sa Panginoon. Ibigay natin yung best na worship natin para sa Panginoon. Dahil siya ang makapagbigay ang Diyos. At siya ang ating Ama. At ang Ama ay mapagmahal sa atin. Kaya marapat lang na ibalik natin yung pag-iibig na para sa Panginoon. Yung the best natin para sa Panginoon. That's it. Spirit of the living God, fall afresh on me. Come on, church, lift your voice. Spirit of the living God.
Spirit burn like a fire deep within. Come and breathe again. Renew every fibre of my being. I wanna be near you. Spirit of the living God. Yeah. Spirit of the living God. Fall afresh on me. Yes, God. Spirit of the living God, fall afresh on me. Come and pour like rain. Spirit burn like fire needs me there. Come and breathe again. Renew every fibre of my being. Wanna be near you. Spirit of the living God. Come and fall like rain. Spirit burn like fire needs me there. Come and breathe again. Renew every fibre of my being. I wanna be near you. Spirit of the living God. I wanna be near you. Spirit of the living God. Wanna be near you. Spirit of the living God. Yes, God. Yes. Come on, church. Fresh anointing. Fresh anointed, hearts on fire, filled with wonder, struck with power, bread of heaven, Holy Spirit, fall on us, fall on us. Fresh anointing, hearts on fire, filled with wonder, struck with power, bread of heaven, Holy Spirit, fall on us, fall on us. Church, fresh anointing, hearts on fire, filled with
pagpuri sa Panginoon. Sobrang sarap na may experience yung pagmamahal niya every single day, lalong-lalo na sa araw. Pero, come and fall like rain. Come and fall like rain. Yung banal na spirito sa kakapasama. Matagal na nga sa amin itong banal na spirito. Pero God, patuloy mo kaming gamitin, Panginoon, na may pagkakaisa at pagmamahal ka na. Hindi lang po sa bawat isa, kundi lalo na po sa iyo, Panginoon. Patuloy mo kaming lumubag, God, So Lord God, without you, we're nothing. Without you, lahat ng ginagawa namin na sa Diyos. Kaya naniniwala kami sa ginagawa namin ngayong pag-worship, Lord God. Pananalangin. Ginagawa namin ito, Panginoon. Dahil may pangako ka sa amin. At dahil mahal ka. Lord God, maraming salamat. Purihin ka. Hindi lang sa araw na ito, hindi sa araw-araw ng aming buhay. Maraming salamat. Sa iyo lamang po, Panginoon, pinakamataas na pag-ulit pa sa lahat pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Another victorious week na dumaan, na sinamahan tayo ng Panginoon, na nag-provide siya. So palakpakan naman natin ang Panginoon sa buong linggong sinamahan niya tayo. Ayun, sige po, dadako na po. Ayan, may first timer pala tayo. Anong name ni Kuya? Jeremy po. Jeremy. Kuya Jeremy. Sige, let's welcome Kuya Jeremy. Welcome home, Kuya Jeremy. Sige, dako po tayo sa ating announcement. Ayan, muli, may mga changes po tayo. Sige po, i-announce ko na pa. Ayan. Ayan. Ayan, siguro po napapansin nyo na wala na po tayong youth service sa kasalukuyan. So, ayan, meron pong reason behind that. Unang-una, hihintayin po natin na ini-schedule pa po kung kailan natin ililipat yung ating youth service. So, sa ngayon, adult service po muna tayo every Sunday. So, mag-a-announce na lang po kung kailan yung magkakaroon ulit ng ating youth service. So, hintay-hintay na lang po tayo. So, ayan no, since isang service na lang po tayo, sana po next week, wala na pong malate. So, ayan, kasama ako doon, wala na pong malate, mag-alarm po tayo. No? So, mas magandang pumunta ng church ngayon kasi isang service na lang tayo, hindi na tayo gigising na masyadong maaga, lalo na sa mga youth. No? So, sige. Ayan. Sige po, sa ating fireplace, ayun, katulad po ng in-announce ko last week, Wednesday po ang ating, meron pag Wednesday? Don't watch. So, wala na po tayong prayer meeting pag Wednesday. Pero, Thursday po natin, meron pong fireplace dito sa church.
So, ayan no, since medyo konti na lang yung gawain natin, sana umattend po tayo. Bakit pa tayo a-attend sa ating mga fireplace? 'Di ba? Unang-una, para yung mga nanlalamig na faith natin, no, magatungan, no, magtulungan tayo dito. So, nawa lahat ay maka-attend. So, Wednesday po ang ating Dawn Watch, 5 a.m. So, and Thursday po is fireplace dito sa church. So, sana po lahat makarating. Katulad po nung Thursday, so madami tayo. So, praise God. Palakpakan natin ang... Ayan, so hindi na po patatagalin pa. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng ating preacher ngayong umaga. Walang iba, kundi ang ating pastor ni si Pastor Pam. Beaten pa. Good morning, church! Good morning, Holy Spirit. Good morning, Father God. Good morning, Jesus. We welcome you sa lugar na to, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, dahil ngayong araw na to, Lord God, ay we are expecting, Lord God, that your manifesting presence, Lord God, ay may experience namin ngayong umaga na to, Lord God. Lord, we pray, Lord, that you will encounter us. Lord, you will teach us. You will rebuke us, Lord. Itama mo kami, Panginoon. Lord, buksan mo ang aming puso ngayong umaga na to, parang Panginoon. Lord, we welcome you. We welcome your holy presence. Sinabi mo sa iyong salita na dalawa o higit pa na nagkakatipon sa iyong ngalan ay ikaw ay nasa... ikaw ay kasama namin. Kaya, Lord, we thank you, Lord. We welcome your holy presence, Lord, this morning. Come on, church, let's welcome the holy presence of the Holy Spirit. We welcome you, God. We welcome you, Lord Jesus. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you in this place. Woo! Welcome you, and ikaw yung pinaka-importante naming kasama ngayong umaga na to, Lord God. At wala po kaming ibang itataas, wala po kaming ibang gustong gawin kundi ikaw ay mabigyan ng kapurihan dahil ikaw ay nararapat dito. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen, 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 amen. So again, we welcome everyone. Welcome kay Kuya Jeremy. Sino nag-invite sa'yo, Kuya? Wow, kapitbahay ka? Ha? Classmate talaga. Grabe Matangkad lang talaga. Hindi ka maliit, matangkad lang si ate, no? Grade 6. Oh, yeah. Pag nag-high school ka, tatanda ka na. Tuli ka na. Okay lang yan. Malapit na. No? Ayan, welcome ka dito. Gusto namin na maramdaman mo na ito ay pangalawang tahanan mo. No, sana makakilala ka ng mga tita, mga ate, mga kuya na i-welcome ka. No? Sana may nag-welcome na sa iyo, no? May bumati na sa iyo, no, pagpunta mo dito. Welcome din kila Kuya Biel at Ate Ann. Welcome. Welcome back, tol. Ayan, so, ano pa ba tayong hindi na welcome? Si Nanay, welcome Nay. Welcome po. Ayan, so yan, tuloy na tayo. Ngayon po, tayo po ay nagpapatuloy sa ating panibagong series ngayong month of January, which is, pag-uusapan natin, the Holy Spirit. Who is He? Sino nga ba siya? And what He does? Ano ba yung ginagawa niya? So, ngayon po ay nasa pangalawang yugto na tayo ng ating pag-uusap. No? Kumbaga sa flip-top round 2. Round 2. Pangalawang ikot. Ayan, so, 2 oras para sa akin. Ayan. So, balikan lamang po natin ng bahagya yung pinag-usapan po natin last week. So, pinag-usapan po natin last week is the personhood of the Holy Spirit. So, ngayon, naunawaan natin na ang banal na Espiritu po pula ay isang persona.
No, hindi lang siya basta persona, siya ang ikatlong persona sa Trinity. He is also a person. Napag-usapan natin doon na kaya niya rin magdesisyon, di ba? Meron siyang karunungan, meron siyang intellect, meron siyang will, di ba? Meron siyang kaya niyang pumili, di ba? Kagaya natin, di ba? Meron tayong binigyan tayo ng free will ng Diyos, no? And we are made in God's image. So ibig sabihin, siya din meron din pala siyang will at meron din siyang emotion. No? Na pwede pala natin mag-grieve o pwede palang malungkot ang banal na pwede pala siyang malungkot ang banal na spirito. So doon naunawaan natin na ang banal na spirito hindi lamang po siya basta force o hindi lang siya basta puwersa. No, hindi lang siya hindi lamang siya yung nagpapakilig sa iyo. Hindi, he is a person. Meaning he can relate to us. So, yun nga yung point natin doon no, na ang banal na spirito, he is also a person, no? So nararamdaman niya kung ano yung nararamdaman mo dahil siya din ay isang persona. Ngayon naman po, ang pag-uusapan po natin is dahil nga po nabanggit ko na siya ang ikatlong persona sa Trinity o sa Godhead. Ngayon, ang pag-uusapan naman po natin is the deity of the Holy Spirit o ang pagiging Diyos ng Holy Spirit. Another title ko para dito, yan po yung topic natin, the deity of the Holy Spirit. Pero yung title ay, slide please, the Holy Spirit, a divine being. So ngayon, ang pag-uusapan natin ay yung pagka-Diyos naman ng banal na Spirito. Again, na pag-usapan natin last week na most of the churches, no, lalo ngayong 21st century, diba, they have little to onting kaalaman o halos walang kaalaman pagdating sa banal na spirito. Kaya yung iba, they go to extremes. Diba? Mayroong mga extreme na hindi na masyadong pinag-uusapan ng banal na spirito. Kasi ano yan? Banal na spirito yan. Ganyan. Meron din namang mga extreme na mga talagang grabe na naman, 'di ba? Yung puro Holy Spirit, 'di ba? Puro mga fire, mga touch, 'di ba? Yung mga ganyan. So, extreme, no? Extreme. Ngayon, ang ginagawa po natin ngayon is sino ba ang banal na spirito ayon sa salita ng Diyos? So, we will take the God's word as his word. Ite-take natin kung ano yung sinabi ng Diyos, kung ano yung ni-reveal ng Diyos ayon sa kanyang salita patungkol sa banal na spirito. Ayos po ba yan? Para tayo, kapag tinanong tayo, meron tayong biblical understanding kung sino ang Holy Spirit. Ngayon, ito po yung problema. Ang pinakamalaking problema natin sa pag-aaral o sa pagkilala natin sa kung sino ba ang banal na spirito ay siya ay spirit. Okay? Tayo po kasi, meron tayong spirit, yes, meron tayong spirit, pero inclined tayo sa kung ano yung dapat nakikita natin. Dapat naaamoy natin, dapat nararamdaman natin, dapat, alam mo yun, kulong tayong mga tao sa five senses natin, no? Kailangan nakikita natin, dapat nahahawakan natin, or else, more likely, hindi tayo maniniwala. Tama po? Kaya ngayon, gagamitin natin yung sense of hearing natin. Sense of hearing para makilala kung sino ba ang banal na spirito. Handa na po kayo? Handa na po kayo? So yun yung problema natin, no? Dahil yun nga, the Holy Spirit is a spirit. Hindi natin siya kayang hawakan, hindi natin siya kayang makita. Ito pa, isang problema. Si Jesus kasi, pwede nating pag-aralan kung sino si Jesus because he is a historical person, no? Talagang nabuhay siya 2,000 years ago. But the Holy Spirit, ito yung tricky. Kasi we will take him, yung pagkakakilala natin sa banal na spirito, ang meron lamang tayo ay ang salita ng Diyos. Pero hindi yun lamang. Kasi
Salita to ng Diyos. Alright, so if we claim that we are Christians, we are followers of God, we will take Him in His Word. Okay? Okay po? Handa na po ba kayo? Handa na po kayo? Promise? Alright. First point, ito po ilang biblical evidence na ang banal na spirito ay Diyos. Una po, He does things that only God can do. So, meron siyang mga ginagawa. May mga ginagawa rin po yung ano natin. Ito yung main verse natin for today. So, iniimbita ko pong bawat sa tayo po ay tumayo. Basahin po natin ang salita ng Diyos. He knows all things. Makikita po natin yan sa 1 Corinthians chapter 2, verse 10 and 11. Yung Tagalog na lang basahin natin siguro at. Sige. Okay po. Basahin po natin in 3, 2, 1, basa. Ngunit ang mga bagay na ito'y ipinahayag na sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, sapagkat ang lahat ng bagay ay nalalaman ng Espiritu, maging ang mga malalalim na kaisipan ng Diyos. Hindi ba't walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling Espiritu? Ganoon din naman, walang nakakaalam sa iniisip ng Diyos maliban sa kanyang Espiritu. Purihin po ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Makakaupo na po tayo. So balik tayo ate. Balikan natin yung English na passage. Sinabi po dito, He knows all things. So alam niya ang lahat ng bagay. These things God has revealed to us through the Spirit. For the Spirit searches everything. May parallel pa nga to, no? Sa Genesis, no? Pag binalikan natin, diba? The Spirit of God is hovering. Diba? Naglilibot daw yung banal na Spirito. He searches all things, even the depths of God. Even though yung mga malalalim na, karunungan ng Diyos. For who knows a person's thoughts except the spirit of that person which is in him? So also no one comprehends the thoughts of God except the Spirit of God. So He knows all things. Alam niya yung lahat ng bagay. Diba? Ano yung mga personal implications nito? Ano yung mga Welcome, kuya. Ano yung mga personal application natin dito na makikita natin? Di ba? Kung alam ng Diyos lahat ng bagay, alam niya kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon. He knows all things. At alam niya, kung meron ka mang problema na pinagdadaanan, tanging ang Diyos yung nakakaalam paano ka lalabas dyan. Kung paano ka niya ilalabas dyan, o kung ano yung matututunan mo dyan sa sitwasyon kung nasaan tayo ngayon. Ang Diyos, ang banal na Spirito, ang nakakaalam po nun. Letter B, next po. He knows all things. Ito pa ba? Pangalawa, He exists everywhere. Sige po, basahin po natin kung ano yung sinabi ni This is the King David speaking. Sabi niya po, where shall I go from your spirit? Or where shall I flee from your presence? Sabi ni David, saan ba ako pwedeng pumunta nang hindi mo ako maaabutan, hindi mo ako makikita? Di ba? Where should I go where your spirit is not there? So, kahit saan daw po tayo magpunta, na andun ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Saan man tayo magpunta. Kahit yung mga time na, Lord, pwede bang di mo na kita kasama ngayon? Kasi, may gagawin lang ako, Lord. Kasama natin ang Diyos. How will it change you, di ba? Paano nun mababago yung pananaw natin? O yung daily, kung paano tayo mamuhay araw-araw. Knowing that you can't hide, hindi mo kayang magtago sa presensya ng Diyos. Lagot ka. Hindi, joke. Di ba? And again, even in your struggles, di ba? Ito po kahit saan tayo magpunta,
Gusto ko, ito para mas encouraging naman. Kahit saan kayo magpunta, gusto ng Diyos na samahan kayo doon. Ba't ka matatakot? Ba't tayo matatakot kung kasama natin ang Diyos? Amen po? Anong dapat nating ikatakot? Na ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, at ang banal na Espiritu, kasama natin. Everywhere. Amen po ba? Ito matindi. Third point, dito sa letter C, He cannot be taught. Hindi natin siya pwedeng turuan. Sabi po ni Prophet Isaiah, who has measured the Spirit of the Lord? Or what man can shows him his counsel? Sa Tagalog, basahin natin. Sino ang makakapagsabi ng nasa isip ng Panginoon? O makakapagturo sa Kanya kung ano ang dapat niyang gawin? This humbles us. Diba? Yes, thankful tayo sa ginagawa ng mga worship leader natin, 'di ba, na 'di ba, ginagawa nila yung best nila para bigyan tayo ng magandang music, 'di ba, to invite. Pero we need to be humble enough, no? Kasi merong iba, alam niyo yun, ito nga yung pinag-uusapan namin. Kailangan nating i-humble yung sarili natin na hindi natin pwedeng utusan ng Diyos. Kung utusan natin ng Diyos, ibig sabihin, mas mataas tayo sa Diyos? Amen po? We can ask Him. Pwede tayong humingi sa Diyos na, Banal na Espiritu, kung nais mo po, diba? Kung nais mo po na ikaw ay, kung nais mo po, Panginoon, na kumilos sa kalagitnaan namin ngayong umaga na to, we invite you. Hinahayaan ka namin. Maluwag kang makakakilos sa kalagitnaan namin. I believe that's the proper. Hindi yung, Panginoon, kumilos ka dito! Di ba? Bumaba ka dito, Panginoon! Banal na Espiritu! Puspusin mo kami! Can we be humble and just ask God, Lord, in the first place nga, alam niyo po ba, nung Old Testament, pag sinabing presensya ng Diyos, tanggalin mo yung sapatos mo. This is a holy ground. Pero today, we are given the privilege na makasama natin ang presensya ng Diyos. Tapos meron tayong, alam mo yun, meron tayong kapal ng mukha na sabihin, Panginoon, kumilos ka. Utusan natin yung Diyos. Hindi. I believe the proper posture ng heart natin should be humility. We should bow down. Lord, hindi ko karapat-dapat. Hindi kami karapat-dapat na lukuban ng presensya mo, pero kung nais mo po, kung kagustuhan mo, kung iyong kalooban, kung loloobin mo, Panginoon, kumilos ka sa kalagitnaan namin. I believe that's the proper posture. I believe that's the proper way kung paano natin imbitahan yung presensya ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Point number 2, the first thing is, He does things that only God can do. Number 2, He is intimately associated with the Father and the Son. So, another biblical evidence ng pagiging Diyos niya. So madalas, di ba, madalas kapag naririnig natin ang banal na Espiritu, madalas magkakasama sila. May mga times sa Bible na nababanggit lang is God the Father, God the Son, or God the Spirit, or the Spirit of God. But may marami din yung times na pag sinabi, di ba? For example sa baptism, or ito, lagi natin ginagamit yung verse na to, di ba? Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of age. Kasama ko kayo,
kung gusto niyo yung Tagalog, ate, pabasa mo na lang sa kanila yung next. And then, my point is, alam ko, nabanggit ko na po ito nung last topic natin, but for the sake ng mga wala po dito, sa Bible po kasi, merong sinasabi, may tinatawag, kapag ang mga pangalan ay magkakasama sa isang, pag pinagsama-sama sila sa isang, let's say, phrase or sentence, ibig sabihin, meron silang equal. They're equal level. For example, nung tinawag ang mga disipulo, di ba? Isang passage yun, binanggit lahat ng mga pangalan ng mga disciples, no? Walang less, walang so si Simon, si ganyan. Ibig sabihin, they're equal sila ng same level sila, di ba? Magkakapantay sila. And then, meron ding mga passage na binanggit naman sa New Testament din, di ba? Ang tinutukoy naman is si James, si Peter, at si John. Di ba? Pag binanggit niyo si Pedro, si Juan, at si Santiago, di ba? Bakit? Dati lang sila, pag binanggit sila, lahat sila, 12 sila kompleto. Pero bakit itong tatlong to binukod? Ibig sabihin, they're on the same level then. Na ibig sabihin, sila yung talagang pinaka-close ni Jesus, di ba? Core group ni Jesus. And then, dito naman, ibig sabihin, I'm just, nag-i-state lamang po ako ng mga example para mas maunawaan natin, okay? And kapag dito, di ba, binanggit, God the Father, the Son, and the Holy Spirit, ibig sabihin, they're of equal essence. Di ba? Kung sinasamba natin ang Diyos Ama, sinasamba natin si Jesus, dapat ang Holy Spirit also deserves the same reverence, the same respect, di ba? The same worship kung paano natin worship ang God the Father and God the Son. Amen po ba? Okay, tuloy po tayo. In baptism and then, so B, in blessing naman po. Siya po dito sa 2 Corinthians 13 to 14. Maybe sa inyo pong mga Bible, possible po na yan, 2 Corinthians 13, 12 and 13. There's a possibility na gano'n. Pero, ayun, sabi po dito, all the saints greet you, the grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Okay? So again, equally associated with God. See, in indwelling naman po, makikita po natin sa 1 Corinthians 3 verse 16, verse 6, chapter 6 verse 19, and Colossians 1:27. So sabi po sa 1 Corinthians 3 verse 16, do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you? God's Spirit dwells in you. Right? Or sa chapter 6 verse 19, or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own. Hindi na daw po tayo mga sarili natin, okay? So this could be another preaching po, no? Pero tuloy lang po natin. Sa Colossians chapter 1 verse 27, to them God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of the glory of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. So, in indwelling. So, my point is, imposible po na tatanggapin natin si Jesus sa ating puso o di ba, tatanggapin natin siya without receiving God the Father and God the Spirit din. Di ba? Ang point ko dito, hindi pwedeng sasabihin mo medyo may mga tatamaan po kasi ko dito. Pero meron po kasing mga worldview na lang. Sabihin natin na
Ang pinapaniwalaan lang namin, tinatanggap namin na Diyos ay ang Ama. Para sa Jesus, o yung banal na spirito, hindi sila Diyos. That's impossible. That's impossible. Kasi, Trinity nga eh. They're Godhead. Kaya marami sa kanila, nire-reject nila yung doctrine ng Trinity. Hindi sila naniniwala sa Trinity. Di ba? Jehovah, Iglesia, di ba? Banggitin na natin, di ba? Hindi naman to hate them, no? Hindi para to send hate to them, but kailangan nilang kagaya natin, no? Kailangan din nilang marinig kung ano yung katotohanan. Amen po ba? Amen po ba? Mahal natin sila, kaya natin ginagawa 'yon, no? Yung pagtatama natin sa mga maling paniniwala nila ay simbolo rin ng pagmamahal natin sa kanila. Hindi yun to hate them. Okay po ba? Okay po ba? Ayan. So it's impossible to receive one member of the Trinity without receiving the other two. So, tuloy po tayo. Point number 3 is, He is given implications o mga pahiwatig that only God can have. So, meron daw pong, may mga pahiwatig sa Bible na hindi man direkta na sinabi na ang banal na spirito ay Diyos, pero yung gustong palabasin o yung gustong ipakita na nagsulat noon ay ang banal na spirito ay Diyos din. Alright? Sabi po dito, first point is to lie o yung pagsisinungaling sa Holy Spirit is to lie to God. Kapag nagsinungaling ka daw sa banal na spirito, nagsinungaling ka din sa Diyos. So, makikita po natin yan sa Acts chapter 5 verse 3. O makikita, ang context po nito ay, syempre, lumalago yung church, ganyan. Tapos, di ba nakita natin sa Acts 2 na yung wala daw po naghihirap sa kanila o wala nagdarahop sa kanila. Kasi ang ginagawa nila, yung mga kayamanan nila, pinagsasama-sama nila and then equally yun na dinidivide sa lahat ng members ng church. Diba? Ganda naman, no? Ang gandang goal natin nun bilang church. But this time, Acts 5, 3 chapters after, sabi niya, but Peter said to Ananias, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and to keep back for yourself keep yourself part of the proceeds of the land. So ang ginawa kasi ni Ananias, yung nagsubi, alam niya, nagbulsa. So sinabi dito na yung pagsisinungaling, actually basahin ko po sa inyo para mas maganda. May binanggit talaga mismo si Peter diyan na you have not lied to verse 3, no? Sorry. 5 pala. This is chapter 3 ako. Okay. Ayan, makikita po natin din sa verse 4 din. Pag tinuloy natin, sabi niya dito, while it remained unsold, did it not remain your own? After it was sold, was it not at your disposal? Why is that you have contrived this deed into your heart? You have not lied to men, but God. Hindi ka nagsinungaling sa tao, sa Diyos ka nagsinungaling. Pero yung previous verse, di ba, you have lied to the Holy Spirit. So, again, hindi directly ang sinabi, pero yung pahiwatig na sinasabi ng passage na to that the Holy Spirit is God. So kapag nagsinungaling ka sa Holy Spirit, you are also lying to God. Diba? Again, another side note, no? May mga times po ba na nagsinungaling tayo sa Holy Spirit? Diba? You know that. Alam po natin yan sa puso natin. Diba? We are not lying sa tao, hindi po kayo sa sarili ninyo nagsisinungaling. Ang pinagsisinungalingan po natin ay ang Diyos. Right? That's a warning, no? Warning. So, letter B, what to lie to God is to lie to the Holy Spirit. Letter B, what God said in the Old Testament, the Holy Spirit says in the New Testament. So, ano po to, medyo mahabang passage to, pero ipag-compare nyo na lang po yung sa Hebrew chapter 10 at sa Jeremiah
chapter 31. Yan, makikita po natin yan. So, that's speaking of the sacrifice na ginawa ni Christ, di ba? Yung covenant ni God. So, basically sa Hebrew, inulit ng banal na spirito yung covenant ni God sa time pa ni Jeremiah. Okay, so, buklat-buklat din po tayo ng Bible. No? Compare niyo, compare niyo po yan compare natin sa mga bahay natin. So, number 4, tuloy po tayo. Point number 4 is, He is the Spirit of God, the Spirit of Jesus, and the Holy Spirit. So, makikita po natin dito sa Ephesians chapter 4, verse 4, sinabi po dito na there is one Spirit. Iisa lamang po ang Espiritu ng Diyos. Di ba? Ang Espiritu ng Ama, Espiritu ni Jesus, at ang banal na Espiritu, sila po iisa lang. Ephesians chapter 4, verse 4, there is one body and one Spirit. Just as you were called to the one hope that belongs to your call. Or sa Tagalog, sapagkat iisang katawan lamang tayo na may iisang banal na spirito at iisa rin na pag-asang ibinigay sa atin ng tawagin tayong Diyos. Funny, ewan ko kung narinig nyo na po to, no? May mga fellow believers ako na naririnig na, ay, ito yung sinabi ng Holy Spirit ko. Ha? Holy Spirit mo? may sarili kang So, basically, ang pag sinabi natin ng Holy Spirit, iisa lamang po ang Espiritu na tinanggap nating lahat. There's one Spirit. Ito po yung passage dyan, Ephesians chapter 4, speaking about the unity in the body of Christ, no? Na tayo man po daw ay meron tayong kanya-kanyang gift na binigay sa atin ng Diyos, no? Again, pa-plug po namin, no, na pwede nyo pong gamitin yung gift nyo dito sa church. We are open for volunteers, di ba? We are open for auditions kung sino po yung mga gustong mag-volunteer, ipagamit yung inyong gifts. But the point is, meron kanya-kanyang regalo na ibinigay o kaloob ang Diyos na ibinigay sa bawat isa sa atin. And iba-iba tayo nun. But we have one Spirit. Di ba? Walang Holy Spirit, iba yung Holy Spirit ko, iba yung Holy Spirit mo, ano. Basically, actually, ganito rin po yung ginagawa namin dito sa leadership ng church, no. So, that's why, napaka-importante, no, bilang isang church, no, dito po papasok yung kahalagahan ng pag-attend natin sa Dawn Watch, pag-attend natin sa Fireplace, di ba? Kasi doon natin mako-confirm na kung ano yung sinasabi sa'yo ng banal na spirito. Tapos yun din pala yung sinasabi ng banal na spirito sa kapatid natin, 'di ba? Doon natin mako-confirm na okay, we're of one spirit. So hindi natin mako-confirm kapag hindi po tayo umattend sa mga Dawn Watch natin, sa prayer meeting po natin. So may expect ko po ba na a-attend tayo ngayong Wednesday and Thursday sa Dawn Watch and sa prayer meeting? Kuya, pakinote yung mga mga nag-amen na mga pangalan. Ayan, so, basically, di ba? Kasi we are one church. Iisang church po tayo, no? And we receive one Spirit. So, kapag sasabihin natin na, sige, meron tayo ipag-pray. Ipag-pray natin tong bagay na to. Let's pray. Let's commit, di ba? 2 weeks, ipapanalangin natin tong bagay na to. Let's pray. So, nag-pray tayo, ganyan. Sabi natin, no, na nag-pray tayo. Diba? Tapos, nag-meet tayo ulit. Tapos, yung outcome ng prayer natin, magkaiba. Ito yung pinag-pray ko, and then ito yung sinagot sa akin ni God, ganyan. Tapos, yung sa kanya, yung sa kapatid natin, iba. So, dalawa lamang po yung possibility nun, no? It's either hindi ka talaga nag-pray. Di ba? It's either hindi ka nag-pray, di ba? Or maybe may ibang spirit na nasa iyo. Di ba? Hindi yung banal na spirit yung nangusap sa inyo. So, point is, there is one Spirit. Tuloy po tayo. The Holy Spirit
brings believers in the body of Christ. Ito po yung sa pinag-usapan natin kanina. For in one Spirit, we are all baptized in one body, Jews or Greek, sa ibang translation po niyan, tuli o hindi tuli, slaves or free, we and all were made to drink of one Spirit. So, iisa lamang daw po ang Espiritu natin. Ito naman po speaking of the body of Christ, no? So, yung Holy Spirit na sinasamba po nila sa CCF, 'di ba, yung mga malalaking churches, 'di ba? Sa Hillsong, may iba ata sa Hillsong, 'di ba? Pero yung same spirit na wino-worship ng mga church dito sa Pilipinas, it's the same spirit that we are worshiping sa other body of Christ. Okay? So that's what makes us united. Yun po yung nag-unite sa atin. Iisa po ang banal na spirito na tinanggap natin. So wag natin tuturing na, ay, taga-ibang church yan. Kaaway namin yan. Diba? Diba? Ito, application. No? Minsan kasi, ano ko yan? Dito lang yan. Dito ka lang sa church namin. Hindi ka pwedeng lumipat sa ibang church. No? Diba? Madalas may ganyan tayo. No? Pero, hindi ba dapat, halimbawa, I pray, no? Dalangin ko naman po na na wala pong lipatan ng church, no, na magaganap dito, no. So, but the point is, ang point ko po is even if, 'di ba? Even na for some reasons, no, na meron mang mga kapatid natin na lilipat sa ibang church, hindi ba pwedeng maging masaya na lang tayo na instead na umalis sila sa pananampalataya totally, they remained in the church. Nanatili pa rin sila sa church, di ba? Iba nga lang yung building or ibang ano. Pero we can be made sure na we are one body in Christ. We received one spirit. Amen po ba? Wala pong lilipat ng church, okay? Ayan, anyway. I believe this is my last point. No? The Holy Spirit and the Spirit of Jesus as interchange. So, they're interchangeable. Pag nakita po natin, di ba? They went through the region of Phrygia and Galatia, having been forbidden by the Holy Spirit. So, pinagpapawalan daw sila ng Holy Spirit to speak the word in Asia. And when they had come to Mysia, they attempted to go into Bithynia, but the Spirit of Jesus did not allow them. So, ito po yung sinasabi ko, di ba, na kapag tayo nanalangin o tayo nakipagniig sa Diyos, iisa yung sasabihin ng Banal na Espiritu, no? Dito, in this case, pinagbawalan sila ng Banal na Espiritu, and then, nagsama-sama ulit sila sa isang lugar para mangaral, nagbawal sa kanila yung Spirit naman ni Jesus. No? So, they're speaking of one same Spirit. And it's interchangeable. O minsan, makikita natin sa Bible na Spirit of Jesus, Spirit of God, but they're all interchangeable, but we receive one Spirit. Okay po ba? Okay po ba? Andiyan pa po kayo. So far, as sa series po na to, natutunan natin na that the Holy Spirit is a person. He is a person that, bakit? Bakit importante na siya ay persona? Kasi kung hindi siya person, we can't have a personal relationship with Him. Diba? Hindi tayo pwedeng magkaroon ng personal na relationship sa Kanya kasi hindi naman siya person. But in the light of the Bible, 'di ba, na patunayan natin, 'di ba, may mga biblical evidence tayo na nabuksan na nagpapatunay na the Holy Spirit is a person. Therefore, we can be in a relationship with Him. Okay? And this time naman po ngayon na pag-aralan naman po natin that though the Holy Spirit is a person, He is also the third person in the Godhead. O siya yung pangatlong persona sa Divine Trinity. Right? So how does this, ano naman po yung mga application nito? So, una, kung ang banal na spirito, He is just a power, no? Na
power from above na bumaba ka dito, Panginoon. Then, we can use Him. We can use it. Tama? Ang power, di ba, ano ba yun? Law of conservation of energy, di ba? Na, kapag ang power, dapat ang ginagawa ng power, di ba? Ginagamit, di ba? Pag ang electricity, hindi mo siya masasabi na power kung hindi mo siya gagamitin. Di ba? Or what else? Gravity, any kind of power. So, kung ang Holy Spirit daw po ay power, He is just a power, gagamitin natin siya. But, since He is a person, and He is God Himself, ang banal na spirito, siya din ay Diyos mismo. Hindi natin siya pwedeng gamitin. Tayo yung dapat na ginagamit niya. Amen po ba? We should be used by Him. Dapat tayo yung ginagamit niya, and we should love Him. And since He is a person, we should love Him and obey Him. Dapat minamahal natin siya at sinusunod natin siya above anything else. Amen po ba? Amen po. Pangalawa na application po nito, since, di ba, na-receive nga natin ang Holy Spirit by receiving in Christ by faith, di ba, tinanggap natin ang banal na Spirito, we have the very presence of God inside of us. We are God's temple. You have the presence, di ba, we have the presence of God, the presence of the Almighty God in us. And therefore, we are not alone. Diba? Hindi po tayo nag-iisa. Hindi po tayo inabandona ng Diyos. Diba? Hindi tayo inano ng Diyos na, sige, bababa ako dyan, mamamatay ako, ipapako ako sa krus, tapos aakit ako sa langit, peace, bahala na kayo dyan. Hindi po. Ang ginawa ni Jesus, ibinigay niya ang banal na Spirito bilang deposito sa bawat isa sa atin. Diba? I-deposit niya yung Spirit so we can know Him. Diba? Para makilala natin, makikilala lamang, it's impossible. Diba? Kahit pasabihin mo na, basahin yung buong Bible, basahin yung buong Bible, without the Holy Spirit, diba? You can't know God. We can only know God through the Holy Spirit. And therefore, since tinanggap po natin ang banal na Spirito, tinanggap po natin ang kapangyarihan ng banal na Spirito, at siya ay Diyos, walang imposible sa Kanya. Therefore, walang kasalanan na hindi natin kayang mapagtagumpayan. Diba? Walang problema na hindi natin kayang lagpasan. Walang mountain na hindi natin kayang ipamove. Di ba? Therefore, nothing is impossible since we have received the Spirit of God. Naaya ko po ang bawat isa, tayo po ay tumayo, tayo po yung manalangin. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat, banal na Espiritu. Salamat po, banal na Espiritu. Holy Spirit, we worship you at ginagalang ka po namin. Sinasamba ka po namin bilang ikaw ay Diyos. Hindi ka basta-basta kapangyarihan lamang. Kundi ikaw ang Diyos. Ang pinakamakapangyarihang Diyos. Panginoon, patawarin mo kami sa mga pagkakataon na hindi namin naibigay yung kaluwalhatian na dapat ay para sa iyo.
yung pagsamba at paggalang na deserve mo. Sorry, Holy Spirit. Minsan, ginagamit ka namin. Pero ngayon, hinahayaan namin. Nagpapakumbaba kami sa inyong harapan na kami ang dapat ginagamit mo. Ikaw dapat yung pinakaminamahal namin. Ikaw dapat ang nasusunod. At hindi ang aming mga sarili. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit, na sa pagtanggap namin sa inyo, alam namin na kailanman meron kaming kasiguraduhan na hindi kami mag-iisa. Hindi mo kami iniwan, hindi mo kami inibandon na. Bagkus ibinigay mo ang iyong banal na spirito. And we have confidence, Lord, na kung ano o kung paano nagministeryo ang aming Panginoong Jesus habang siya ay naandito sa lupa. Pag-akyat siya sa langit at nung iniwan niya ang banal na spirito sa amin, we have the same spirit. Kaya Lord, turuan mo po kami. Itama mo po kami. Mangusap ka po sa bawat isa sa amin. And Lord, we claim, Lord, that through the power of the Spirit, through the power of the Holy Spirit, nothing is impossible. Lord, hindi na po imposible na ma-overcome namin yung mga kasalanan namin. Pagkos sa presensya ng banal mong Espiritu, kami ay mananagumpay. Kami ay nagtagumpay na. Kami ay pinagtagumpay mo na. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you, Holy Spirit. Worship you, Holy Spirit. We glorify you. We honor you. We magnify you. And you deserve all the praise. You deserve all honor. Lord, deserve mo ang bawat hininga namin. Kaya Lord, hanggat meron kaming boses, hanggat meron kaming tinig, hanggat meron kaming lakas, kami ay magpupuri at sasamba sa inyo. Sa iyo po ang kapurihan, kapangyarihan, kadakilaan, at kaluwalhatian. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Banal na Espiritu. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Ayan, so maraming salamat, Pastor Hagi. So nakaka-excite po, ano? Ako lang po ba ang nai-excite dahil as we go through this series, mas nakikilala natin kung sino ba talaga ang Holy Spirit. No, nawa, ayan, next week, Holy Spirit po ulit ang ating pag-uusapan. Nawa, pumunta po ulit kayo para po mas makilala natin
ang Holy Spirit. So, ayan, sige po. Bago po tayo magbigay, ayan, Thanksgiving po natin this week ay unang-una nakapagbayad na po tayo ng ating kuryente at tubig. So palakpakan naman natin ang Panginoon dahil nag-provide siya. Maraming salamat po, Panginoon. So, ayan. Sige po. Napapansin ko po kasi sa finance team, wala na pong pangalan yung ating mga envelope. So, hindi po namin malagay kung sino na yung nag-tithes. Kaya, gawin po natin, ushering. Asan po yung ushering? Pasis po. Na lang, Chi and Angela. Tayo ka muna dito, be. Ayan. So, ayan po. Ayan, meron po tayong dito. Ayan, nakikita niyo po ba yan? Sige po. Okay lang yan. Next week na lang. Ayan. So, may nakalagay po dyan na name. Ayan. Fill upan niyo po yan para po hindi mawala yung para alam po namin kung sinong i-input namin sa records. Okay lang po ba yon? Mga ballpen po tayo rito. Pakuha po ako, Ate Chin. Po kasi magulo po siya sa records natin. So, na lang din sa organization or para ma-organize. Ayan, sige. Sige po, paano po ako distribute ako, ate? Ayan. At pa po. Sino pa po? Ikaw, Paps. Meron ka po. Sige. Si Kuya Biel, pabigay po kay Kuya Biel. Maraming salamat. Hindi ba ito special? Ayan. Kulang po ba ng ballpen? Ayan, may ballpen pa po ka isa rito. Basta po babalik siya. Mahal na ang ballpen ngayon. Ikaw po, Kuya. Ayan. Pabigyan ko pa po kayo ng 2 minutes more para po mag-fill up. Okay na po ba? Ray, okay ka na, Ray? Okay na. Sige. Ayan, sige po. Bago po tayo bibigay, may babasahin po akong verse. Ayan. Sige po. Ayan. Okay na po ba? Sige po. Espiritu sa Gawa 4:32, ang pagtutulungan mananampalataya. So sabi verse 32, nagkaisa ang damdamin at isipan ng mananampalataya. Itinuring nino man na sa kanya ang kanyang mga ari-arian kundi para sa lahat. Verse 34, walang kinapos sa kanila sapagkat ipinagbili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay ipinagkatiwala nila sa mga apostol. And ipinamahagi naman iyon ayon sa pangangailangan ng bawat isa. So ito po yung first churches, ito po yung mga unang churches na nabuild sa Acts. So katulad po nung nasabi ko, walang naghihika po sa kanila dahil lahat sila ay nag-share. So kung anong meron sila, hindi nila yun inaangken na o akin lang to. Ang ginagawa nila, i-share nila ito sa kanilang mga kapatiran. Kaya ngayon po, ini-encourage ko po ang bawat isa na magbigay. And hindi po tayo mababox
sa 10%, no, magbigay tayo ayon sa generosity na meron tayo sa puso natin. Ilan po? Sige po. Yan. Sige po, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo, ipanalangin po natin ang ating mga kaloob. Sige po. Okay, let's lay our hands. And maraming salamat po, Panginoon, sa mga puso, Panginoon, na handang magbigay sa inyo. Lord, gagamitin po namin itong mga kaloob na ito para po ma-expand pa, Lord God, yung kingdom mo. Magagamit po namin to sa mga ministries na meron kami dito sa church nang sa gayon, mas marami pa po kaming mga kaluluwa na maabot, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God, dahil tinuturuan mo kami maging generous. Tinuturuan niyo po kami kung paano ba, Lord God, yung tamang pagbibigay. Maraming salamat po, Panginoon. Ibinibigay po namin sa inyo to, Lord God, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ayan, bago po tayo mag-closing song, so remind ko lang po ulit na wala na po tayo munang youth. So to be announced po yan, pero huwag kayong mag-alala. Si Lord ang bahala dyan. And ang ating prayer meeting, no, Wednesday, Dawn Watch, wag po nating kakalimutan yan. And Thursday ang fireplace. So lahat po dito, welcome. Kung yung mga estudyante galing school, magsama kayo ng mga kaklase nyo, go! So maraming salamat po. And eto, number 1, hindi po dapat kalimutan ang ating personal devotion. Guys, ayan. Ayan, maraming salamat, no, dahil nire-remind tayo. Wag po nating kalimutan. Busy po tayo. Ayan, wait lang po. Busy po tayo sa gawain ng Panginoon, pero wag nating kakalimutan ang communication natin sa Panginoon every day. So maraming salamat po. Happy Sunday, everyone. Hello. Hello. Chika. Sige. Eh, minsan pa, iniimbitahan ko po ang bawat isa na tayo po ay tumayo. Yan. Bilang pangwakas na awitin, iniimbitahan ko po ang bawat isa na tayo po ay umawi, sumamba, at sumampalataya sa ating Panginoon sa mga oras na to. It is an honor, it is a privilege, and we thank you, Lord, for giving us the opportunity. Thank you, Holy Spirit, sa opportunity na kung saan binibigyan niyo po kami ng pagkakataon mas makilala pa kayo. Nawa ang bawat isa, tumilong sa bawat puso ng bawat isa ang tinuro kanina.
Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Banal na Espiritu, sa aming mga buhay, sa oras na to. Tulos po kami ng papasalamat. We ask, Panginoon, kayo po kumilos sa buhay ng bawat isa dito. Bigyan niyo po kami ng kababaang loob, Panginoon. Kababaang loob, kumilos. Inyong Banal na Espiritu sa amin dito. Kababaang loob na maglingkod sa inyo sa bawat araw na mabuhay. Patuloy po natin ang ika ng Panginoon. Welcome natin ang presentation ng Banal na Espiritu sa mga oras na to. So, hallelujah. Hallelujah. Holy, we cry, holy, hallelujah, God is near. Holy, we cry, holy, hallelujah, God is near. We sing holy, Lord, holy, we cry, holy, hallelujah, God is near. You are holy, 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 we cry, holy, hallelujah, God is near. God is here, God is here, God is here, He is able, rejoicing to see Jesus face to face. God is here, God is here, God is here, He is faithful, rejoicing to see Jesus, oh, Jesus Spirit there. Hindi natin natutuloy yung ating first time. Ate, kasama mo naman yung iyong invite dito. At ikaw na rin ang mag-pray para sa kanya. Ate Bernard. Kaya sige, Jeremy. Sa
Praise God. So, ngayon po, before we end, we will make a confession of our faith. Okay po. Samahan niyo po akong i-confess ito. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesus Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasamit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa karoroonan ng mga yumango, ang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang, maririto at maghuhukom sa nangububuhay at nakamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahan, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli, ng namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. 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 Before we close in prayer, I believe nalimutan i-announce po kanina na sa end po ng month natin, we will be having our prayer and fasting for the first quarter. So, mag-i-start po tayo niyan ng fasting. Buong church po tayo dito. No? So, bali ang gagawin po natin ngayon, tingin po kayo doon sa kalendaryo, January 24 pa lamang po, tayo mag-i-start na po tayo mag-fast. So, depende po sa inyo kung anong meeting gusto ninyo escape. Basta po, gagawin po natin yun, ay mag-pray at mag-fast. Meron din po kami isasend sa GC. Meron po kami isasend sa GC ng mga, si Atestri, meron po yung isasend sa GC natin na kung ano po yung mga verse na dapat po natin ipataralan sa araw na yun. At kung ano rin po yung mga dapat natin ipataralan. Ay, okay po ba yun? Doon po sa time na yun. So, starting 24, 25, at 26, 3 days po siya. And January 27 po, dyan po tayo magbe-breaking of fast. Yan. Magkakasama, ang gagawin naman po natin yan, magkakasama po tayo dito sa church, and then potluck po tayo, sama-sama po tayong kakain naman pagkatapos ng fasting. Okay po ba yun? Excited po ba? Excited po ba tayo? No? Lahat po ba ay makikiisa sa ating prayer and fasting? Baka doon lamang po sa breaking of fast makikiisa, no? Doon lang. Diba? Sa breaking of fast lang po, ano. So, bali, gagawin po natin yan. Ha? And i-monitor po natin straight ng ating prayer head ang mga makikiisa po sa prayer and fasting. Bale, sa church, sa GC po yan, magsasend po tayo. And then, let us know pag tapos na po. Ano? Amen po ba? Amen po ba? Amen po ba? Ayan. Tapos, hindi lamang po tayo magbe-breaking of fast yan. Meron din po tayong worship night. Yan. So, bale, January 27 po ang ating breaking of fast. At the same time, worship night po. Ang breaking of fast po natin yan, mag-start po tayo ng alas 3 ng hapon, ng January 27. So, start po tayo ng 24, then matatapos po tayo January 27. Excited po ba ang lahat na makilahok sa ating prayer and fasting? Hello, church. Excited po ba ang lahat na makilahok sa ating prayer and fasting? Praise God, praise God. Sige po, taas po natin ang ating mga kamay at tanggapin natin ang pagpapala. Let's receive the blessing of God. Taas po natin ang dalawa nating kamay. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya.
Dalangin ko na ang lahat ng inyong gawain ay naguugat sa pag-ibig upang lubusang maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, gaano kataas, at gaano kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang nagahari sa atin. Sa Kanya ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Lahat po ay magsabi ng Amen, 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 Amen. Happy Sunday po. Lolo. Ayan. So, bago po tayo mag-uwian, nayayaan ko po dito yung mga birthday celebrants ng January. Woo! Sige ba, palakpakan natin sila. Ayan, si Ate Avion. Si Ate Avion? Wala. Okay. Sige, si Ate Ann na lang yung representative ni Ate Avion. Si Ayana Luis. Ayana Luis. Ayana Luis, wala. Okay. Si Ate Rica Seya. Wala. Tita Ne Garay. Wala. Kuya Emmanuel Jan. Oh. Walang takas. Kailangan. Ate Sheena May Gomez. Where are you? Yan. Okay. Ito. Pinaka hindi mahiyain ng new home. Si Kuya John Mark Cosme. Nasaan na yun? Wala, mo. Okay. Sige. Ayan. So, bago tayo mag-uwian, pwede po, inaanyayahan ko po yung bawat isa na ipanalangin natin itong mga kapatid na to. Ayan, ipag-pray po natin sila. And yung mga, nakakatanda, mga elders po natin ng church, pwede, inaanyayahan ko po kayo na mag-move forward. Ipag-pray po natin tong youth na, mga, kapatiran. Ayan, sige po. Yan, let's pray. Let's lay our hands sa ating mga kapatiran na ito. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa buhay na aming mga kapatid na to, Panginoon, na hanggang ngayon, Panginoon, nagpapatuloy sa paglilingkod sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat binigyan niyo po muli sila ng panibagong taon, panibagong buwan, Lord God, sa buhay nila, Panginoon, sa buwan na to. Kaya we pray, Lord, na sa buhay ni Ate Sheena May, sa buhay ni Kuya Emmanuel Jan, sa buhay ni Ate Ann, sa buhay nila Rica, Seya, nila Avion, nila Tita Ne, nila Cosme, nila John Mark Cosme, Panginoon, patuloy kayong kumilos sa kanilang mga buhay. Patuloy niyo pong i-extend yung blessing ninyo sa kanilang mga buhay, Panginoon, at sa kanilang mga pamilya, Lord God, na Panginoon, pagdating ng araw, Lord God, makakasama namin sa lugar na to, Panginoon. At sama-sama kami, Panginoon, na magpupuri at magbibigay pasasalamat sa inyo, Panginoon, sa lugar na to, Lord God. At sama-sama din po kaming aakyat, Lord God, dyan sa kaharian ninyo. In Jesus' name, Lord, gamitin nyo to. Itong mga kapatiran namin na to, Panginoon, na nilalapit, itinataas po namin sa inyo ngayong mga oras na to. At yun, Lord, puspusin nyo po sila, Panginoon, ng inyong pagmamahal, Lord God, para sa mga kaluluwa, Panginoon. Maging kagamit-gamit po sila, Lord God, sa inyo in Jesus' name. And ayun, Panginoon, patuloy nyo silang gabayan. I-bless nyo po sila, Lord God, sa mga personal na buhay po nila ngayon, sa pag-aaral, sa pagtatrabaho man po yan. At lalo-lalo na, Lord God, sa paglilingkod nila sa inyo. Kaya, Panginoon, sa inyo namin itinataas at nilalapit ang mga kapatiran namin na to. Sa inyo lang lahat-lahat, Panginoon, ang pinakamataas sa papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.